Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sa araw na ito mga kapatid, mga kababayan nating mga hindi pa Muslim, sa makaisa pa nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang pananampalatayang Islam sa simpleng paliwanag. Okay, so marami pa rin ang nagtatanong at marami pa rin ang nagko-comment at talagang sa kanilang mga comments sa mga ginagawang dawa ng mga Islamic propagator ay napakalayo po ng katotohanan ang pangunawa nila patungkol sa pananampalatayang Islam. Okay, so ano ba ang ibig sabihin ng Islam? Para ito ay talagang maunawaan po natin. Okay. Ang Islam po, ito po ay ang ganap na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Ang dakilang tagapaglikha, siya po ang lumikha sa atin, nararapat lamang na siya rin ang magbigay ng alituntunin kung paano tayo mamuhay sa mundong ibabaw at paano natin gagamitin ang ibang mga nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang ating sustenance, kung ano ang ating sustenance, kung paano tayo makipagkapwa-tao, lahat. So nakapaloob po yan sa Islam. Kasi ang Islam, hindi lang siya religion per se by definition, kung hindi complete way of life, yung pamamaraan ng buhay. Na misinterpret kasi ito sa mga kapatid natin na mga hindi pa Muslim. Ang akala nila Islam is religion per se by definition. Hindi po. Islam, ang sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna dina indalahil Islam. Sabi doon, katotohanan, ang pamamaraan ng buhay na gusto ni Allah o tinanggap ni Allah ay ang Islam. So din, ibig sabihin way of life, yung pamamaraan ng buhay. So Islam, in short, Islam, yung complete surrender to the will of God Almighty. Okay. So dito, pag ang tao ay sumunod, sumuko at tumatalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha, ang tawag po sa kanya ay Muslim. So yun po ang kuan. So ang Muslim, bakit bakit marami talaga ang nagkakamali? Dahil pag ang tao, iba na nga ang wika. Halimbawa, mga hindi pa Muslim, pupunta kayo dito sa Middle East. O halimbawa, mag-apply kayo ng trabaho sa Morocco, sa Palestine, o sa Egypt. Hindi porket na Egyptian siya, hindi porket na Moroccan siya or Palestinian ay automatic masabi mong Muslim dahil Arabic yung kanilang pananalita. At yung kanilang pananamit ay pananamit din ng Muslim. Ang ibig sabihin po ng Muslim ay tao na ganap na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Kagaya dyan sa atin sa Pilipinas, may palatandaan po ang isang Muslim. Ito yung titingnan po natin. Kasi by definition, ang Muslim, yung taong ganap na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng tagapaglikha. May mga katangian po ang Muslim. Una, 5 beses nagdarasal sa loob ng isang araw. Ang mga kalalakihan pupunta sa masjid at doon sila nagdarasal. So yun ang unang katangian. Pangalawang katangian, ang mga Muslim ay pinagbawalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga vices, yung mga bisyo na nakakasira sa katawan. So ano ito? Unang-una yung pag-inom ng alak, talagang inilagay sa Quran. Yung sugal, kasi kasama yan sa yung gambling. Din, isa sa mga kasira sa katawan, yung paninigarilyo. Katangian sa isang Muslim din na hindi mo makikita na maninigarilyo. Mayroong mga
Muslim na nagsasala 5 times a day sa masjid ngunit naninigarilyo, sarili na nila yon. Pero alam nila na ang sigarilyo ay nagkaroon na ng fatwa ang mga ulama na ito ay haram. Ibig sabihin, forbidden sa Islam dahil nakakasira ayon sa studies. Kasi ang lahat ng nakakasira ay sa katawan ay ipinagbawal po ng dakilang tagapaglikha ayon sa salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, ang Muslim, pangatlong katangian ng Muslim ay hindi po magugulo, hindi mamamatay tao, hindi yung namumugot ng ulo. Maling paratang po yun sa Islam. Then, another pa na katangian sa Muslim, hindi po nagtitinda ng mga paninda na ipinagbawal ni Allah sa mga Muslim. So halimbawa, may grocery ka, tapos Muslim ang may-ari, tapos ang may paninda siyang alak, may paninda siyang pork and beans, may paninda siya na hinaram sa pananampalatayang Islam. So, huwag po nating ibase doon. Kung halimbawa may makita kayong mga Muslim na ganun ang ginagawa, huwag nating ibase ang pananampalatayang Islam doon dahil hindi po iyan ang turo ng Islam. So, kung mag-aral po tayo, mga kapatid na hindi pa Muslim, kung pag-aralan ninyo ang Islam, pag-aralan ninyo ang doktrina nito na nandoon sa Quran at sa mga authentic na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At malalaman mo ang buong katotohanan ng Islam pag kayo po ay lumapit sa Islamic Center kung saan kayo malapit at doon ninyo i-inquire ang Islam. Huwag kayong magtanong sa mga Muslim na nakilala ninyo na hindi naman sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung doktrina talaga sa Islam. So, kung ganun ang gagawin sa bawat isa, ay mawala po yung misinterpretation sa pananampalatayang Islam. Okay, so naunawaan ninyo, alam nyo na ang definition ng Islam at ang payak na definition ng salitang Muslim, word na Muslim. Mayroon pang isang professor na nagsabi yung Muslim daw na M-O-L-I-M, yun ay tribo na Muslim, yung M-U, yun yung religion na Muslim. Mali po. Kahit pa doctor of education kayo, nagtuturo kayo, nasa DepEd kayo, kung hindi talaga kayo Islamic propagator o scholar, hindi niyo talaga malalaman ang tunay na kahulugan ng Islam. Okay, so yun po ang Islam, meaning ng Islam at ang Muslim. So ulitin ko, ang Islam ay ganap na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Muslim, yung tao na sumusunod, sumusuko at tumatalima. At ang mga katangian ng isang tunay na nag-Muslim ay na isabi ko na sa unahan. Okay, so papunta naman po tayo sa Diyos. Sino yung Diyos na sinasamba ng mga Muslim? Ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim, siya po ang Rabbil Alamin. Siya ang Panginoon ng sansinukob lahat ng mga daigdig. Okay, siya ang Diyos ni Adan, ni Eva, ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni David, ni Solomon, ni Jesus Christ, at Diyos ni Muhammad, peace be upon them all. So siya ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. Siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay at hindi makikita. Ang proper name niya, mga kapatid, ay Allah. Huwag nating i-misinterpret. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya Diyos ng mga Muslim lamang, kung hindi, Diyos mo rin. Ngunit hindi mo pa siya nakilala, kaya hindi mo pa siya na samba, na naayon sa kanyang kagustuhan. So, yun po ang ibig sabihin ng word na Allah. Ang word na Allah ay proper name ng God Almighty. So, hindi sabihin na Allah at ang Diyos ay yung pareho lang. Ang Diyos, mga kapatid,
ang Arabic term ng Diyos ay ilah. So, ang Diyos ay salitang Greek, din Latin, din ang Tagalog ay Diyos, D-I-Y-O-S. So, kahit sa Bisaya, Diyos pa rin. So, ang Arabic noon ay ilah. Pero ang Aramaic din ay ili. Kaya nga kung makikita ninyo sa New Testament na sinasabi doon sa tao na ipinako sa cross, sabi niya, ili lama sabaktani. Kung i-Arabic yon, sabi doon, ila limada taraktani. So, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, huwag tayong mag-conclude ng salita na hindi naman talaga natin alam. Ang ibig sabihin po ng salitang Allah, proper name ng God Almighty. At si God Almighty, si Allah, ay mayroong mga katangian. At ang 99 na katangian na ito ay naisulat sa Quran, nandoon sa Quran at sa salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga katangian nito, yung Ar-Rahman, Ar-Rahim, yung pinakamaawain at ang pinakamahabagin. So sa Bisaya pa, Diyos na maluluyon, pinakamaluluyon. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng Allah. So sino naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, siya po ay anak po ni Abdullah. Si Abdullah, isang Hashimi, tribong Hashimi. Ang kaniyang asawa ay si Amina at yung kanilang anak ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad, ang kaniyang mga ancestors ay lahi ni Propeta Ismail, anak ni Abraham, yung eldest son of Abraham. Alam natin sa kasaysayan, magiging sa Biblia man o sa Quran, na si Abraham mayroong dalawang anak, si Ismail at si Isaac. Si Ismail, nagkaedad na siya ng 14 years old, saka pa isinilang si Isaac. So si Isaac ang second child ni Abraham. Si Isaac, ipinanganak niya mayroon siyang dalawang anak na lalaki, si Esau at saka si Esau at saka si Jacob. Si Esau ang eldest, si Jacob ang pangalawa. Supposed to be, kung basahin mo talaga ang Biblia, si Esau sana ang bendisyonan na magiging successor ni Isaac. Ngunit yung nanay ni Jacob, binalatan si Jacob ng balat ng hayop para magiging balbon, at dahil bulag na nga si Isaac, hindi niya nakilala na iba pala ang nabindisyonan niya. So ang nabindisyonan niya si Jacob, na pinangalanan din ni Allah na Israel, at siya ang nakapag-produce o nagkaanak siya na 12, kaya tinatawag itong the 12 tribes of Israel. So doon galing si Jesus Christ. So si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them all, ay malayo silang kamag-anak na anak ni Abraham. Okay, so si Jesus Christ, siya yung last prophet ni Jacob. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman, lumitaw siya almost 600 years after Jesus Christ. Siya yung last prophet sa lahi naman ni Ismail. So si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung last prophet, yung pinakahuling propeta, at siya yung silyo ng lahat ng mga prophet. At sa kaniyang kapayagan na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, yun yung last testament, yun yung Quran, yung babasahin. Yung ibig sabihin kasi ng Quran, babasahin. Ito yung last na kapayagan ng God Almighty, na sa pamamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
naging buo na ang pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay ipinapalaganap sa buong daigdig. Si Prophet Muhammad, peace be upon him, siya ang propeta na hindi lamang sa isang lugar o sa isang angkan, kung hindi ang kanyang prophethood ay nasakop ang buong daigdig. Dahil lahat ng mga propeta na nauna sa kanya ay may kanya-kanyang lugar kung saan itinalaga. So, hindi na lang ako magbasa ng marami pang propeta. Isa na doon si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay isinugo lamang sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Very specific yung lugar kung saan naging propeta si Jesus sa Israel. Pero huwag niyong ma-misinterpret, si Jesus Christ, siya po ay the mightiest prophet of Allah na talagang ginagalang at kinikilala ng mga Muslim. Isa sa article of faith ng mga Muslim, hindi ka matatawag na Muslim kung hindi mo kilalanin si Jesus Christ at yung kanyang inana si Virgin Mary. Dahil si Virgin Mary, siya ang modelo sa lahat ng mga babae mula sa kanyang kapanahonan hanggang sa huling araw. Kung inyong mapansin, ang mga kababayang Muslim na uulitin ko, ang ibig sabihin ng Muslim, yung ganap na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ng God Almighty. Ang isang Muslim supposed to be magkabir sa kanyang ulo, yung kanyang buhok hindi ipapakita, kanyang liig hindi ipapakita, din ang kanyang braso ay hindi ipapakita at hanggang sa kanyang mga paa hindi ipapakita. So, bakit ganun ang kasuotan ng mga Muslim? Dahil ginawa nilang modelo si Virgin Mary. Hindi po yan tradisyon at hindi po yan yung sasabihin ng mga pilosopong tao na hindi talaga makinig sa katotohanan, na sasabihin lamang nila na wala namang mali yung panunuot. May mali dahil Islam nga yung ganap na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. So, ngayon, nakilala na ninyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito, ang Islam, mayroon siyang 6 na saliga ng pananampalataya. So, ano-ano yun? Una, yung maniwala tayo sa nag-iisang Diyos na tunay. Sino siya? Si Allah. So, yun ang number 1. Pangalawa, maniwala tayo sa mga anghel. Ang mga anghel, hindi natin makikita, ngunit paniwalaan natin sila dahil ito ay katotohanan. Sa time ng mga propeta, mayroon ng mga anghel na ipinadala ang Diyos para magiging messenger sa kanyang propeta. Ang anghel ang carrier ng message na iparating sa mga tao, papunta sa mga tao sa propeta. Then pangatlo, ang mga Muslim naniniwala sa lahat ng mga propeta. Okay, so ito yung kaibahan ng mga tao sa iba't ibang religion. Ang mga Hudiyo, doon lamang sila naniniwala kay Moses, hanggang doon lang. After Moses, hindi na sila naniniwala sa propeta pa. Pero may hinintay silang propeta na yun ang may hinihintay silang propeta after Moses, pero pag may dumating na propeta, hindi nila paniniwalaan. Kaya nung dumating si Jesus Christ, hindi rin sila naniniwala kay Jesus Christ. At hindi rin sila naniniwala kay Virgin Mary. Ang mga Kristiyano naman, ang matatawag na yung Kristiyano sa ngayon, ay para ding mga Hudiyo. Naniwala sila kay Jesus Christ at kay Moses at sa iba pang mga propeta na nauna kay Jesus Christ. Ngunit hindi sila naniniwala kay Muhammad, peace be upon him. So, doon lang sila, hanggang doon lang sila ang paniniwala nila kay Jesus Christ. Pero ang mga Muslim, naniniwala sa lahat ng mga propeta. According to Prophet Muhammad, peace be upon him, there are more than 124,000 prophet na ipinadala ang Diyos sa sangkatauhan sa kanilang panahon at sa kanilang mga
mga lugar o angkan. Ngunit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet, ipinadala para sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Okay, so yun po ang kaibahan. So mga Muslim naniniwala sa lahat ng mga propeta at wala silang pagtatangi. Hindi sila nagsabi na itong propeta na ito ay nakakahigit sa isang propeta. Itong uri ng propeta ito ay mahina. So ang tingin nila sa mga propeta ay pantay. Okay, so din ang pang-apat, ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng kapayagan na ipinadala ni Allah sa kanyang mga propeta. So halimbawa nito, yung The Scroll of Abraham, naniwala ang mga Muslim doon. Din sa Decalogue, yung aklat ni Moses, 10 Commandments, naniwala ang mga Muslim doon. Din naniwala din ang Muslim sa The Song of David, yung Salmo ni David. Din niwala din ang mga Muslim sa Injil, yung Ebanghelyo ni Jesus. At ang last na kapayagan na ipinadala ay ang babasahin, in Arabic word, Quran. Naniwala ang lahat ng mga Muslim doon. So ang kaibahan naman sa ibang pananampalataya, naniniwala sila doon sa unang nabanggit ko na 4 na kapayagan, ngunit sa kapayagan ni Allah na ibinigay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po sila naniniwala sa Quran. Kaya doon nagkulang ang kanilang kaalaman, yung pananampalataya. Pero huwag isipin sa mga viewers na yung Biblia na hawak ninyo ngayon, yun po yung mga aklat na binabanggit ko. Hindi po. Ano ang paningin ng mga Muslim sa Biblia? Ang Biblia, hindi po siya salita ng Diyos. Kung hindi, salita po siya ng mga writers, yung nagkikwento. Kasi ang Biblia, composed of 40 authors. Kaya nga, minsan nagkasalungatan yung kanilang mga statement, yung mga paliwanag nila tungkol sa Diyos o mga kasaysayan, dahil iba-iba ang mga authors. So ano ang pananaw ng mga Muslim? Ang pananaw doon, hindi siya salita ng Diyos, bagkos mayroong nakasulat doon na maaaring salita ng Diyos kung ito ay na-confirm sa Quran na salita nga ng Diyos dahil sinasabi din sa Quran. So halimbawa, sa Osias, sinasabi ng Diyos, ako ay Diyos, hindi tao. So sinabi ni Allah sa Quran na walam yakul lahu kufuwan ahad, at ako ay walang katulad. So maaring tama yon dahil hindi siya tao, at may nakasulat doon na sinabi ni Jesus Christ na ang buhay na walang hanggan ay makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay, at ako si Kristo na iyong isinugo, at si Kristo na iyong isinugo. At doon din sa Quran, sinasabi rin ni Jesus Christ na siya ay sugo, ginawa siyang propeta. So yun ay magkapareha. Pero yung ibang mga doctrine na hindi ka panipaniwala ay na itinanggi naman sa Quran. Halimbawa, yung magsabi na mayroong, sa bagay, kahit sa Biblia, wala naman talagang nakasulat doon na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Wala namang nakasulat, pero nagiging doktrina sa karamihan ng Kristiyano. Pero sa Biblia, itinanggi ito ng Diyos na siya ay nagkaanak at siya rin yung ipinanganak. Okay? So, yun po ang paniniwala ng mga aklat. Din ang mga Muslim, naniniwala din sa naniniwala din sa Day of Judgment, sa araw ng paghuhukom. So, sa ngayon, wala pang nakapasok sa impyerno at wala pa rin nakapasok sa paraiso. Ngayon, lahat ng namatay ay nandoon pa sa lupa, sa kanilang kinalilibingan. Kaya, yung wala pang nakapasok. So, sa araw ng paghukom, lahat ng tao ay mamamatay. Lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa ay mamamatay. At bubuhayin siyang muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Din doon na matanggap natin yung judgment. Mayroong 3 katanungan.
Tatlong katanungan na itatanong sa tao. Sabagay, ang katanungan na ito, ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag nandoon ka na sa libingan, yung tatlong katanungan. Tatanungin ka kung sino ang iyong Panginoon. So, sa mga Muslim, alhamdulillah, madaling masagot. Lalo na pag matuwid na Muslim, sasabihin niya na si Allah, ang dakilang tagapaglikha. Pero pag hindi Muslim, Christian, ang isasagot niya ay si Jesus. So, babatayan ngayon yung Biblia niya. Kung si Jesus ba talaga ang Diyos, itinanggi ni Jesus na hindi siya Diyos. Sabi ni Jesus doon, sugo. So, wrong answer na kaagad siya. Pero sa pag Muslim, pag matuwid na Muslim, mababanggit, ayon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay madaling mabanggit niya ang pagsasabi na Allah. Then, pangalawang tanong, ano ang iyong relihiyon? So, pag matuwid na Muslim, madaling masagot niya na Islam, ang ganap na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. Pero pag hindi Muslim, mahirapan siya. Sasabihin niya na Christian. Mabasa ba sa Biblia na sinabi ng Diyos na ibigay ko sa iyo na relihiyon ay Christian, or ibigay ko sa iyo na relihiyon ay Katoliko, Sabadista, o ano pang religion? Marami pang bersikulo na babasahin para mapatunayan na yun ay yun ang tunay na relihiyon. Napaka illogical po, mga kapatid. Pag nag-research po kayo, illogical. Pero sa Quran, automatic sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam, ang pamamaraan ng buhay na ibinigay ko para sa katotohanan, ang way of life na gusto ni Allah ay ang Islam. So, madali. Kaya, hindi pinapahirapan ng dakilang tagapaglikha ang mga tao upang makapasok sa paraiso. Talagang ang tao lang ang nagpapahirap sa kanyang sarili. Hindi maniwala sa matuwid na aral na katuruan. Then, pangatlong katanungan, tatanungin kung sino ang iyong propeta. So, ibig sabihin yung teacher mo. Sino yung teacher mo nung nandito ka sa lupa, nung buhay ka pa? Yung Christian, hindi na masagot yun. Dahil, yung wala silang propeta na sinusunod. Pero sa Islam, alhamdulillah, mayroon kaming tinatawag na sunnah. Lahat ng mga ginagawa namin tungkol sa pagsamba ay mula sa teaching ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Prophet Muhammad lang ang nag-interpret ng Quran. Hindi kagaya sa ibang pananampalataya na ang nag-interpret ng kanilang babasahin ay ang kanilang pastor. Kaya tunghayan natin, more than 2,000 sect ng religion ang na i-register sa Securities and Exchange Commission. Kung panoorin mo sila kung paano magsamba, iba't ibang pamamaraan kung paano sumamba. So, paano nagkaroon ng isang espiritu na nagturo sa kanila? So, mali. Sa Islam, alhamdulillah, lahat ng mga Muslim nagkaisa na mayroong isang Diyos na si Allah, mayroong kanyang sugo na si Muhammad. Yun, nagkaisa doon. Hindi na sila nag-differ. Nag-differ lang sila sa political system sa kanilang mga bansa, dahil nga sa sistema natin sa daigdig na yung alliance. Pag hindi ka alliance na ganito, pagtutulungan ka. Pag nagiging stricto ka sa iyong pamamahala, pagtutulungan ka. Experience natin yan. Si Pangulong Duterte, galit sa kanya yung ibang bansa na hindi siya mapasunod. So, yan, yung normal yan sa buhay ng tao. Pero sa usaping religion, talagang nagkakaisa po ang mga Muslim. Okay, so yun po ang paniniwala sa araw ng paghukom. Din ang last doon sa 6 na saligan ng pananampalataya sa Islam, yung Qadar, yung destiny. So, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50,000 years ago, sa hindi pa nilikha ang langit at lupa, sa lahat ng mga bagay makikita at hindi makikita, ipinasulat na ang unang nilikha ng Diyos ay ang panulat.
at inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panulat na isulat ang lahat ng mangyayari mula sa simula hanggang sa huling araw. Kaya yun yung kadar, destiny, na isulat na kung ano yung destiny natin, yung yayaman ba tayo o maghirap ba tayo sa mundong ibabaw, at kailan tayo mamatay, nakasulat na po yun. Ngunit hindi natin alam, kaya hindi po pwede na pumunta ka ng Quiapo, magpahula ng guhit sa palad, or pupunta ka sa misyonaryo, magpakabala ka katulad ng ginagawa ko dati. Subhanallah, more than 10,000 Filipino families yung kinakabala ko dati. Napakasama po ng ginagawa ko dati dahil nanguhula. So, wala po yun. Hindi po pwedeng hulaan natin yung kapalaran natin dahil tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lang nakakaalam. Ngunit, ang isang Muslim inutusan na maghanap buhay para mabuhay sa mundong ibabaw. Ngunit hindi natin alam kung tayo ba ay yayaman o maghirap. Pero pwede nating hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang buhay. Okay, so yun po ang 6 na saliga ng pananampalataya. Pag ang 6 na saliga ng pananampalataya ay sumang-ayon ito sa present belief mo, mga kapatid, malapit na po kayo sa pananampalatayang Islam. So, kung nasa iyo na, kung ready ka na, kung galing ito sa puso mo, kung naunawaan mo na, ay nakakuan ka na, nandoon ka na sa, malapit ka na sa magiging isang Muslim. Para magiging isang Muslim ay kailangan na sumaksi ka na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Dahil ayon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ulat ni Abdullah ibn Umar, na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Islam ay itinayo sa 5 haligi. Unang-una, yung pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ang pagsaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta. Din ang pangalawang haligi nito, ang pagsala. Yung ibig sabihin nito, yung pagsamba 5 beses sa loob ng isang araw. Hindi po kawalan ang pagsamba ng 5 beses sa loob ng isang araw dahil in every sala, kunting minuto lang po ang ma-consume natin, yung magamit natin sa 24 hours na ibinigay ni Allah sa atin araw-araw. Okay, dun after sa sala, ikatatlong haligi yung fasting sa buwan ng Ramadan. Pag fasting sa buwan ng Ramadan, ito ang Ramadan, pangalan po ito ng buwan, ika-9 na buwan sa Hijri kalendar. So, ang mga Muslim ay inutusan ni Allah na mag-fasting. Dahil ito rin ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang tao na mananampalataya. Katotohanan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi niya na, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tatakun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, inobliga namin sa inyo ang pag-fasting kagaya ng pag-obliga namin sa mga nauna sa inyo upang magkaroon kayo ng takot sa Allah. Bakit ang taong nagfa-fasting mayroon siyang doon na patunayan sa tao mismo na nag-fasting na siya ay may takot kay Allah? Dahil ang pag-fasting po, ang nag-fasting lang at si Allah ang nakakaalam kung talagang nag-fasting siya. Kasi pwede namang uminom ka, kumain na, nagtago wala namang nakakita at wala namang mag-question sa iyo. Pero kung may takot ka, hindi ka talaga kakain at iinom. Kaya sinasabi doon na la'allakum tatakun. Kasi yung takwa mo doon, yung once a year, 1 month a year, yung isang buwan sa loob ng isang taon, pinapractice mo doon kung paano paano ka magsabar, yung patience, yung paano ka magtimpi na hindi gagawin ang isang kasalanan. Kasi at ang pag-aaral nito ay pinadaan sa fasting kasi ang gutom at uhaw hindi kaya itong labanan kung mahina lang ang isang tao. Dahil sa takot sa Diyos ay naiwasan niya ang pagkain at pag-inom. So, ganun na ang paggawa ng mga kasalanan
after Ramadan. So halimbawa, kung dati ay lasinggiro ka, so naiwasan mo nga sa loob ng isang buwan na hindi ka kumain at uminom sa araw, so maiwasan mo rin yung mga kuhan. So ganun yon, yung practice yon, practice. So yun ang pang-apat. Din, pangatlo. Din ang pang-apat na ayon sa ulat to ni Ibn Umar, yung pag-Hajj, pagpunta sa Makkah. Ang pagpunta sa Makkah, hindi po ito obligado sa mga Muslim na walang kakayanan. Wala siyang pamasahe papunta sa Makkah. Dahil pag nasa Pilipinas ka, aabot na ng 200,000 yung magastos mo papuntang Makkah during Hajj. At hindi rin ito compulsory sa tao na may sakit. Halimbawa, may alta presyon, yung high blood, hindi makakatiis sa init, hindi makakatiis sa yung hectic, yung schedule, kasi maraming ritual ang gagawin doon. Ang gagawin doon, isa doon yung mapuntahan mo yung bundok kung saan si Adan at si Eva nagkita noong ibinaba sila dito sa daigdig. Yun yung bundok ng Arafah. Din pupunta din ang mga nag-Hajj sa lugar kung saan si Prophet Abraham, dinala niya si Ismail para sana ialay. Doon puntahan lahat yon sa mga yun ang mga rituals na pinupuntahan sa mga nag-Hajj. Din obligado talaga ang pag-Hajj sa mga taong may kakayanan. Pag malaki na ang negosyo mo, naabutan ka ng kamatayan, kapatid, na hindi ka nag-Hajj, ay talagang hindi mo nakumpleto ang Islam. Dahil ang Islam ay 5 haligi. Pag ang isa dito ay tanggalin mo, hindi kumpleto. Ang Hajj saka yung fasting, hindi ito obligado kung may sakit. Hindi obligado. Pero pag maganda yung pangatawan mo, may pira ka, talagang obligado sa iyo ang mag-Hajj. Habang buhay pa, mag-Hajj ka na. Hindi rin pwede na mag-Hajj ang lalaki lang, na hindi kasama ang yung asawa kung nanubra na ang pira ninyo. Hindi rin pwede na babae lang ang asawa lang mag-Hajj. Na hindi yung tanggap. Pag nag-Hajj siya na mag-isa, hindi kasama yung kanyang asawa, dahil yun ang mahram. Maliban lang kung kasama yung kanyang ama o kapatid na lalaki. Pero pag kasama niya mga kamag-anak, hindi po siya tanggap ayon ng mga pasiya ng mga scholars. Dahil pinagbasihan nila ang salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din ang pang-5 sa ulat ni Ibn Umar ay ang pagbigay ng zakat, kawang gawa. Ang zakat, iba yung kawang gawa. Ang kawang gawa ay hindi siya obligado. Nasa atin kung tayo ay magbigay, pero ini-encourage ang tao na magkawang gawa. Kasi ang kawang gawa ay pinapaliwanag po ito ng mga ulama na parang ito ay yung piyansa sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Pero yung zakat, ito yung yearly obligation ng isang Muslim na yung kanyang kayamanan, halimbawa pananim, yung income sa pananim, income sa hayupan, income sa tindahan or salary, pag nandoon ito sa posisyon mo na hindi mo nagamit, ay kailangan na kukunan ito ng kaukulang zakat. At ang mga ustad nito sa mga Islamic teachers sa bawat lugar ay makapagbigay ng detalyeng tinatawag natin na pamamaraan kung paano ito i-compute. So yun po ang 5 haligi ng Islam. So pag nag-Muslim ka, nagsyahada ka, sinabi mo na ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at sumaksi ka na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta. Pag yun ay galing sa iyong puso, ikaw po ang pinakamaswerteng tao sa lahat ng tao sa buong mundo sa oras na yon. Bakit? Dahil binubura ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nagawa mong kasalanan pagsuway mo sa Kanya. Kapatid na nanonood sa akin,
Isang malaking kasalanan po sa dakilang tagapaglikha kung tayo ay sumamba sa iba maliban sa Kanya. Napakalaking insulto po. Ang Allah na lumikha sa lahat ng bagay sa langit at lupa, na Siyang dapat mong sambahin, tapos yung sinamba mo, tao na katulad mo, ano bang klaseng pag-iisip po yun? Or hindi, ang sinasamba mo, yung bato, yung kahoy na inanyuhan ng tao, or hindi, yung mga espiritu na hindi mo naman kilala, napakalaking insulto po yun sa dakilang tagapaglikha. Kaya nga sinasabi ko palagi na kahit pa ikaw, kapatid, ang pinakamabait na tao sa buong mundo, mapagbigay ka, yung philanthropos ka, yung nagbibigay ka ng pagkain, bigas, mga assistance sa mga tao na nangailangan ng tulong, ikaw pa rin ang pinakamasama sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, dahil ginawa mo yon hindi para kay Allah, kung hindi ginawa mo yon para sa iyong Diyos na tao, para sa iyong Diyos na bato, o wala ka bang Diyos na kinikilala. So mga kapatid, inanyayahan ko po kayo sa pananampalatayang Islam, pag-aralan natin ang Islam sa ayon sa Quran at sa authentic na salaysay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag nating pag-aralan ang Islam sa mga tao na kinikilala nating Muslim na hindi naman talaga ganap na nag-Muslim. At hindi natin makikita sa kanya ang palatandaan, ang ugali bilang isang Muslim. Dahil pag nag-aral po kayo sa Islam, doon ninyo malalaman kung ano talaga ang quality ng tao bilang Muslim. So nakakalungkot lang na bakit ako personally natakot din ako sa anti-terror bill. Bakit ako natatakot? Dahil majority sa mga pulis natin ngayon, sa mga law enforcer, na masama talaga ang tingin nila sa Muslim. Pag nakita sila ng tao na mahaba ang balbas, nangangaral sa Islam, ang nasa isip nila kaagad na ito ay terorista. Pero panawagan po sa mga law enforcer, sa mga military, sa mga pulis, pag-aralan po ninyo ang Islam ayon sa tunay na doktrina nito. Ngayon, marami na pong propagation center sa bawat lugar. Doon po kayo pumunta sa propagation center, yung talagang nagtuturo. At yung nagtuturo, yung talagang nakilala ninyo na ito ay Muslim by principles, hindi Muslim by birth, by principle. Kasi may prinsipyo po ang isang Muslim, may prinsipyo po siya, at ang prinsipyo niya uniform sa prinsipyo na turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naway naunawaan po ninyo ang panawagang ito, at huwag po kayong mag-atubili na kumontak sa iba't ibang mga Islamic centers na malapit sa inyo. Kung naunawaan ninyo ang pananampalatayang Islam, lumapit po kayo doon, at doon ninyo gagawin ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. Subhanaka wa bihamdik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at biyaya, mga grasya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang blessing ay mapasa ating lahat.